Kagaya ng nabanggit sa kanyang sulat, nais din ng Pangulo na gawing priority ang IRA Amendment, System Loss Abolition, ERC Strengthening, at Sariling Kuryente Act, maging ang Waste to Energy Bill o ang Waste Treatment Technology. Baba na po ka, wala. Ha? Hindi ba? Takas ako ka? Wala. Wala na nag-usap mo, Jay? Kailan tayo? Someday. Nag-love test naman siya. Kira. Hindi ka nga nagtulog tayo. Ha? Hindi ka nga nagtulog? Wala. Hindi. Arestado ang dalawang aktibong pulis sa isang bypass operation ng National Capital Region Police Office matapos na mahuling nagbebenta umano ng baril na kumpiska sa dalawa ang ilang loose firearms, bala, mga cellphone at ibang ebidensya. Isa sa ilalim sa ballistics at digital forensic examination ng mga nakumpiska at cellphone habang nahaharap ng pulis sa kasong kriminal at administratibo na maaaring magresulta sa kanilang pagkakatanggap sa serbisyo. There is complaints in the PNP for personnel finding the side from the criminal charges and administrative cases will be filed against the two personnel in line with the internal. Tiniyak ng NCRPO na hindi nila palalampasin ang insidente at sasampahan ng kaukulang kaso ang mga nasa likod nito kapag natukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Kasama nito, hinikayat ng NCRPO at CCTV ang publiko na manatiling kalmado, huwag magpakalat ng hindi verifikadong informasyon at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinang-hinalang aktibidad. Sa muna mula dito sa Camp Ramen sa Quezon City, Teresa. Maraming salamat, Ryan Lacanlayan. Nanawagan ng community-led action ang Africa Centers for Disease Control and Prevention, World Health Organization, para makontain ang Ebola sa Democratic Republic of Congo sa Africa. Sa datos ng Africa CDC nitong August 4, nasa 3,973 na ang confirmed cases ng Ebola. Umabot na rin sa 1,801 ang naitalang nasabi habang nasa 776 ang mga recovery. Mayo control ng ligara ang Ebola outbreak sa Congo. Active operation European logistic system. Dahil dito, may sinimulan ng Ukraine ang proyekto sa Kalakilyo kaysa ang sa Europe at may mga kasamahan sa pagbuhat ng Okay. Sample da. Pinagbabayad ng $567 million ng isang korte sa New Mexico ang parent company ng Facebook at Instagram na Meta. Kaugnay ito ang child safety lawsuit sa Meta dahil sa pagkabigo ng itong bigyan pawala ang publiko sa mamanib na dala ng kanilang mga sa mga kapatid. Ang panibagong multa ay bukod pa sa $375 billion na civil penalties sa social media giant na ipinatapos noong nakaraang Marso. Ito lang. 1, 2, 3. Tama. Umangat na sa third spot ng standing ang AFP Cavaliers matapos ilang makuha ang back-to-back wins sa second round eliminations ng UNT season 12. Samantala, nagsuman ang Lawin Patrollers sa ikalimang pwesto ang Comelec Vanguards mula sa kanilang upset victory. Pwede po si JP Williams. Asan kayo rin pusok? 1, 2, 3.
Isa na namang mainit na bakbakan ang ipinamalas ng mga kupunan sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 12 sa Paco Arena sa Maynila nitong Miyerkules. Sa first game ng global header match, isang dominating performance ang ipinakita ng AFP Cavaliers kontra PhilHealth Health Insurers para sarahan ang kanilang tsansa na makausad sa semifinals. First quarter pa lang ng bakbakan sa hardcourt, agad na pinaputukan ng Cavaliers ang Health Insurers para tapusin ang unang yugto sa score na 20-11. Sa second quarter, lalo pang pinalobo ng AFP Cavaliers ang kanilang puntos nang kumamada ng 21-14 run at itala ang kanilang double-digit lead sa pagtatapos ng first half sa score ng 41-25. Napanatili ng AFP Cavaliers ang kanilang mabilis na ofensiba upang hindi mapatilitin pa ang Health Insurers hanggang sa hindi sandali ang kanilang salubaan. As the buzzer sounded, lamang ng 7 puntos ang Cavaliers for their undoubted win sa score 26-79. Best player of the game muli si player number 18 Michael Banyaria na bumuslo naman ng 22 points. Puso palagi sa lahat. Yan po yung nagdadala ko sa Sa second game, pinanipis ng DNR Lawin Patrollers ang tsansa ng Comet Vanguards na umusan sa next round. Bagaman eliminated na sa next round ang DNR Lawin Patrollers, pinagit nila ang panalo sa Comet Vanguards. Sinimulan ng Lawin Patrollers ang kanilang tapatan sa 10-0 run. Bagaman natabla ang Vanguards bago matapos ang bakbakan sa unang yugto, iniwanan pa rin sila ng Lawin Patrollers ng 4-point lead sa pagtatapos ng first frame. Sa second quarter, pumukpok na ng pagbuslo ang Vanguards para baliktaran ang kanilang sitwasyon at tampahan ng double-digit lead ang Lawin Patrollers sa pagtatapos ng first half sa score na 51-37. Pero hindi sumuko ang Lawin Patrollers kung saan sa pagtatapos ng third quarter ay tinapyas nila ang 14-point lead na kalamangan ng Vanguards sa isang puntos, 68-69. Pero hindi sumuko ang Lawin Patrollers kung saan sa pagtatapos ng third quarter ay tinapyas Kaya na siya lang isa. Sad na ron. Ay. Pause. 20. Yan lang tayo. Ayaw. Kaya na siya lang isa. Sabado? Dili. Lunes? Pero pwede na eh. Kung isang siya lang mag-click para ulit mo madali ko ka. Dili ko kami. Kaya mag-school. Nakahulog lang. Dili ko ginawan. Dili ko sa isa lang. Ay, nakapay isa tayo. Tapos ang double-header match ay nauna pa rin sa standing ang PNP Responders. Ang Ombudsman Graph Busters umakyat sa third spot ang AFP Cavaliers. Ang apat pa rin ang Judiciary Matches. Bumaba sa fifth spot ang Comet Vanguards. Habang nananatili pa rin ang standing ng OP Pilipinas sa sixth spot. PhilHealth Insurers sa 7th spot at DNR Lawin Patrollers sa last spot at eliminated na sa next round. Abangan ang mga bakbakan sa hardcourt na mapapanood rin sa official social media accounts ng UNTV at UNTV Sports. Win Sport, win for charity! Thank you. 51. 1, 2, 3. Yes, UNTV, News and Rescue. Sa sandigan, servisyo publiko ang aming mga 1, 2, 3.
Para sa akin, kasabahan kung ano ay paplano na makapagsimula ng negosyo, manais na mapalago ang inyong business. Ano tayo? May mga pangarap na simula ko mapalago ang kanilang negosyo. Pero para sa mga micro, small, medium enterprises o MSMEs, malaking hamon ba ng pagkuha ng sapat na puhunan? Kaya may isang bagong financing initiative ng Land Bank of the Philippines na tinatawag na Building MSME Society Program. Lalo nitong gawin mas madali at access ito ng mga negosyante sa pamamagitan ng pagkuha ng packages. Mula sa mga nagsisimula pa lamang hanggang sa mga negosyong handa ng gumawa na maaaring umabot sa 50 million pesos financing. Ngunit sino na maaaring makinabang sa programang ito? Ano ang mga proseso? Mga anong proseso ng pag-apply? At ano ang mga support ang maaaring magagawa ng MSMEs bukod sa paupahan? Malamin ang mga sagot sa Illustrate with Daniel Razon kasama ang mga ito ang Land Bank of the Philippines. Lunes, alas 8 ng umaga, ito na sa Good Morning. Sabi yung caption. Wala pa yung cheese. Wala na naman yung caption. That's why. Wala That's why. po sa bangko. One. Dos. Okay. Hindi sa ulo yung nabasig na pinag-sinigan. Kung sa mga ibigay sa inyo, natutunan ko sa inyo ng pangalaman. Okay, nawari lang. Nangyayari sa inyo. Ano sa check-up niya, Jay? Wala pa lang. Nangyayari mga balita Wapo pa yung labs. at nasyonal dahil sa aming pagbabalita Sa kadlo, di ko ano, di ba? kanina sa kampo. UNTV si Mga Balita sa limang panig na fake. At ito sa UNTV News ang aming sandigan. Servisyo publiko ang aming pinaaalagaan. Magandang tanghali at happy weekend! Ang aming misyon. Ang katotohanan. Ang ng oras, lalo na pag kailangan. Prosecution at ng mga ibang senador. Dili na tamo punto. Hindi naman naiintindihan. Ano yung sample, ha? Bawang target si sana. Kaya, alay kampanya Baba. nila. Kaugnay naman ang testimonya ng dating COA state auditor sa ulit prima facie presumption sa paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Panelo na hindi pa uman ito sapat upang patunayang may pananagutan ang Vice Presidente dahil bukas pa ang proseso ng audit at pagkakaya. Pag pumasok sa yung notice of suspension mo, sinira mo na yung presumption. Madali sabi, magkakaroon lang ng yung presumption mo, magiging conclusive lang yun. Kung nakapasok ka dito sa tatlo at naka-appeal ka na, at naka-appeal from notice of this, anong tawag doon, notice of disallowance. 1, Isisigilin ka na, kaya mo yan. 1, 2, 3, baba. Pupunta ka sa commission na. Saka. Pag-uusapan pa nila, 2, pag 3, nila baba. na yung appeal mo, 1, nakapasa Korte Suprema, madali sabi, hindi nga final eh, yun yung 1, 2, 3, go. tagal na natin sinasabi. 1, So, what basis 3, talaga? baba. Isa. Hindi pinipanila na wala pa siyang nakikitang conflict of interest sa patuloy na pagganap niya ni Michael Poa bilang isa sa mga abogado ng depensa. There is Mundo. absolutely no conflict of interest. Yan. Attorney po, ng mga informant at sa mga operasyong may kaugnayan sa pambansang seguridad. using your common sense, alam ko kailangan confidential since all of them are admitting that
hindi dapat ipaalam. Kasi nang mga nga limang buhay na informal, talagang aliases ang gagamitin mo. Kaya, hindi ko nga maintindihan, lalo ko naniniwala na you're just focusing, targeting the Vice President. You're really destroying her by proceeding with this impeachment that has no legal and constitutional basis. Ayon kay Panelo, hindi dapat natuhin ang confidential funds tulad ng ordinaryong gastusin ng pamahalaan dahil may mga impormasyong hindi maaari isa publiko upang hindi malagay sa panganib ang mga intelligence operations. Hindi mo po pwede ilabas na mamaya kasi hindi mo national security. Pero hindi ko maintindihan ng mga prosecution at ng mga ibang senador. Although, hindi ko naman naintindihan. Bawang target si Sara. Kaya, palay kampanya nila. Kaugnay naman ang testimonya ng dating COA state auditor tungkol sa umunay prima facie presumption sa paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Panelo na hindi pa umunay ito sapat upang patunayan may pananagutan ang Vice Presidente dahil bukas pa ang proseso ng audit at pangakuna. Pag pumasok kasi yung notice of suspension, sinira mo na yung presumption. Madaling sabi, pagkakaroon lang ng yung presumption, magiging conclusive lang yun. Kung nakapasok ka dito sa tatlo at naka-appeal ka na at nag-desisyon na, kasi ang dami pang appeal from notice of this ano yung tawag doon, notice of disallowance. Isisigilin ka na, bayaran mo na yan. Pupunta ka pa sa commissioner. Pag-uusapan pa nila, pag nila yung appeal mo, nakapa sa Korte Supremo. Madaling sabi, hindi yung final yun yung pinapatagal na natin sinasabi. So, walang basis talaga. Igiti ni Panelo na wala umano siyang nakikitang conflict of interest sa patuloy na pagganap niya ni Michael Coa bilang isa sa mga abogado ng depensa. There is absolutely no conflict of interest with Attorney Paul was former chief of staff and now as one of the lawyers. Wala kang conflict doon. Anong conflict doon? Sa pagkatapos ng panayam, muling igiti ni Panelo na hanggat hindi pa pinalang all findings ng COA, hindi umano mapatutunayan ang aligasyon na irregularidad sa ilalim ng Article 1 impeachment complaint. So, pag sila hindi final ang findings mo, ibig sabihin, dapat di ka nag-give. Isinigo ang panayam kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa Senado ilang sandali matapos ng pag-adjourn na ikalabing araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. You want a circus? This is the place to watch the proceeding. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, ito si Hannah Sancho, SMA News. Mariing pinupula ng depensa ang hilingang prosekusyon na magkaroon ng judicial notice sa ilang House records. Iginiitigan na hindi maaaring gamitin ebidensya ang mga nilalaman nito nang hindi muna napapatunayan sa impeachment trial. Ika'y bago pa man pinayagan ng Senate Impeachment Court ang judicial notice. Si Jason Rubrico magbabalita. Tinihayag ng defense ni Vice President Sara Duterte ang pagputol nito sa mosyon ng prosecution na magkaroon ng judicial notice sa ilang House Committee records, transcripts, recordings at committee reports. Sa judicial notice, maaaring kilalanin ng Senate Impeachment Court ang isang opisyal na dokumento nang hindi na ito kailangang formal na iharap sa korte. Ngunit ayon kay Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, hindi ibig sabihin ito na otomatiko ng katanggap-tanggap bilang ebidensya ang mga nilalaman ng House records. While the CGGPA and HOR-COJ hearings were made public, we do not dispute that, Your Honor. The matters discussed within them, which were documented via the TSNs, video recordings, and committee reports, are not facts automatically admissible in this impeachment trial. Rather, they remain assertions that must be proven by evidence. Ayon kay Ferrer, ang mga alegasyon ng misuse, misappropriation at irregular liquidation ng confidential funds laban kay VP Sara ay kailangan pa rin patunayan ng prosecution sa pamamagitan ng admissible evidence. Lalo't pa ang burden of proof ay nasa prosecution. Aniya, hindi rin maaaring ituring na totoo ang mga testimonya sa House hearings na hindi mo na dumaraan sa tamang proseso ng presentation of evidence. The impeachment court cannot just take the utterances, testimonies,
The questions and answers and the interpellations during the COJ and the CGGA hearings as findings and statements of truth without going through the usual route of evidence presentation. Dagdag pa ni Atty. Ferrer, ang motion ng prosecution ay tila humihiling na kilalanin ng impeachment court ang mga nangyari sa House proceedings. Hindi na kailangang irap sa paglilitis ang mga testigo at ebidensya ng patayan ng mga karapatan. The motion is actually a key to the public prosecutor, the House of Representatives, ng mga informant at sa mga operasyong may kaugnayan sa pambansang seguridad. Using that common sense, alam ko sinabing confidential. Since all of them are admitting that hindi dapat ipaalam. Kasi ng mga ngaribang buhay ng informant, talagang aliases ang gagamitin mo. Kaya, hindi ko nga maintindihan. Lalo ko naniniwala na you're just focusing, targeting the Vice President. You're really destroying her by proceeding with this impeachment that has no legal and constitutional basis. Ayon kay Panelo, hindi dapat natuloy ang confidential funds tulad ng ordinaryong gastusin ng pamahalaan dahil may mga impormasyon hindi maaari isa publiko upang hindi malagay sa pananim ang mga intelligence operations. Hindi mo pwede ilabas na mamaya kasi hindi mo national security. Pero hindi ko maintindihan ng mga prosecution at ng mga ibang senador. Although, puro naman naintindihan. Bawang target si P.P. Sala. Kaya, palay kampanya nila. Kaugnay naman ang testimonya ng dating COA state auditor tungkol sa umunay prima facie presumption sa paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Panelo na hindi pa umunay ito sapat upang patunayan may pananagutan ang Vice Presidente dahil bukas pa ang proseso ng audit at pangakala. Pag pumasok sa yung notice of suspension, sinira mo na yung presumption. Madaling sabi, pagkakaroon lang ng yung presumption, magiging conclusive lang yun. Kung nakapasok ka dito sa tatlo at naka-appeal ka na at nag-desisyon na, kasi ang dami pang appeal from notice of this, anong tawag doon, notice of disallowance. Isisigilin ka na, bayaran mo na yan. Pumunta ka pa sa commissioner. Pag-uusapan pa nila, pag nila yung appeal mo, nakapasa Korte Supremo. Madaling sabi, hindi yung final yun yung pinapatagal na natin sinasabi. So, walang basis talaga. Igiti ni Panelo na wala umano siyang nakikitang conflict of interest sa patuloy na pagganap niya ni Michael Coa bilang isa sa mga abogado ng depensa. There is absolutely no conflict of interest with Attorney Paul Vance, former chief of staff, and now as one of the lawyers. Wala kang conflict doon. Ano conflict doon? Sa pagkatapos ng panayam, muli igiti ni Panelo na hanggat hindi pa pinalang all findings ng COA, hindi umano mapatutunayan ang aligasyon ng irregularidad sa ilalim ng Article 1 impeachment complaint. So, pag sila hindi final findings mo, ibig sabihin, dapat di ka nag-give. Isinigo ang panayam kay dating Chief Presidential Legal Counsel Atty. Salvador Panelo sa Senado ilang sandali matapos ang pag-adjourn na ika-13 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. You want a circus? This is the place to watch the proceeding. Para sa Diyos at Pilipinas Kumar, ito si Hannah Sancho, SMA News. Mariing pinupula ng depensa ang hiling ng prosekusyon na magkaroon ng judicial notice sa ilang House records. Iginiitigan na hindi maaaring gamiting ebidensya ang mga nilalaman nito nang hindi muna napapatunayan sa impeachment trial. Ito ay bago pa man pinayagan ng Senate Impeachment Court ang judicial notice. Si Jason Rubrico magbabalita. Inihayag ng defense ni Vice President Sara Duterte ang pagputol nito sa mosyon ng prosecution na magkaroon ng judicial notice sa ilang House Committee records, transcripts, recordings at committee reports. Sa judicial notice, maaaring kilalanin ng Senate Impeachment Court ang isang opisyal na dokumento nang hindi na ito kailangang formal na iharap sa korte. Ngunit ayon kay Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, hindi ibig sabihin ito na otomatiko ng katanggap-tanggap bilang ebidensya ang mga nilalaman ng House records. While the CGGPA and HOR COJ hearings were made public, we do not dispute that, Your Honor.
The matters discussed within them, which were documented via the PSNs, video recordings, and committee reports, are not facts automatically admissible in this impeachment trial. Rather, they remain assertions that must be proven by evidence. Ayon kay Ferrer, ang mga alegasyon ng misuse, misappropriation at irregular liquidation ng confidential funds laban kay VP Sara ay kailangan pa rin patunayan ng prosecution sa pamamagitan ng admissible evidence. Lalo't pa ang burden of proof ay nasa prosecution. Aniya, hindi rin maaaring ituring na totoo ang mga testimonya sa House hearings na hindi mo na dumaraan sa tamang proseso ng presentation of evidence. The impeachment court cannot just take the utterances, testimonies, the questions and answers, and the interpellations during the COJ and the CGDA hearings as factual findings and statements of truth without going through the usual route of evidence presentation. Dagdag pa ni Atty. Ferrer, ang motion ng prosecution ay tila humihiling na kilalanin ng impeachment court ang mga nangyari sa House proceedings na hindi na kailangang irap sa paglilitis ang mga testigo at ebidensya ng patayan ng mga aparatan. The motion is actually a key to a public prosecutor, the House of Representatives, Francis Escudero, ang judicial notice ay limitado lamang sa pagkilala sa opisyal na pag-iral ng House Committee hearings, transcripts, recordings at committee reports. At hindi raw ito otomatikong kinilala bilang totoo ang mga testimonya, aligasyon o mga konklusyong nakapaloob sa mga ito. Sinabi naman ng defense team ng TP na ginagalan nila ang naging desisyon ng impeachment court at napansin nila nilimitaan ng Senado ang saklaw ng official notice. Ayon kay Pua, hihintayin pa nila ang official material ng impeachment court upang makita ang eksaktong nilalaman ng ruling. Kaya wala rin sila ng dahilan. Kay Ferrer, ang mga alegasyon ng misuse, misappropriation at irregular liquidation ng confidential funds laban kay VP Sara ay kailangan pa rin patunayan ng prosecution sa pamamagitan ng admissible evidence. Lalo't pa ang burden of proof ay nasa prosecution. Aniya, hindi rin maaaring ituring na totoo ang mga testimonya sa House hearings na hindi mo na dumaraan sa tamang proseso ng presentation of evidence. the impeachment court cannot just take the utterances, testimonies, the questions and answers, and the interpellations during the COJ and the CGDA hearings as factual findings and statements of truth without going through the usual route of evidence presentation. Dagdag pa ni Atty. Ferrer, ang motion ng prosecution ay tila humihiling na kailangan ng impeachment court ang mga nangyari sa House proceedings na hindi na kailangang iharap sa paglilitis at ebidensyang pinagpatayan ng mga aparatan. The motion is actually a key to a public prosecutor, the House of Representatives, asking the Supreme Court, here the impeachment court, to take judicial notice of the complaint was filed before the fiscal, here the HORCOJ, and all matters related thereto, including those that transpired during the preliminary investigation without the need for presenting witnesses in court. That is actually what the prosecution is doing in our view, Your Honor. Matapos pakinggan ang argumento ng depensa, pinayagan ng Senate Impeachment Court ang motion ng prosecution. Kailanman, nilinaw pagtutanan ang pagpapas ng impeachment court sa kanila na pinapagtiyangka. Jason Rubico, as of 9. Nadagdagan ang bilang ng mga Pilipino na walang trabaho sa bansa nitong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Report. Mula sa 4.8% umayo, umakyat ito ng 4.9%.
Life Dalawa ha. Life is full of challenges. But for our guys, for a better tomorrow, we don't give up. Let's go. We rise, we push forward, and every day, we chance this life. Primavera. Nadagdagan ang bilang ng mga Pilipino sa trabaho. Mulyo ayon sa mula sa 4.8% kung Mayo, umakyat ito ng 4.8% kung Hunyo. Tumbang ito ng 2.59 milyong Pilipino walang trabaho mula sa 2.50 milyong individual noong Mayo. Buga naman sa 12.1% ang underemployment rate noong Hunyo o katumbas ng 6.11 milyong individual o para sa higit 6 milyong noong nakaraang buwan. Natala umabot na sa 50.56 milyong Pilipino ang may trabaho. Okay. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. 15? Ha? 15 ka rin. Okay. Sige ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Okay? 4, 15. Last time. Why? Sa gitna ng isinusunod na Floating Space Program ng Administrasyong Marcos, iginiit ang isang ekonomista na hindi ito dapat maging pangunahan ng prioridad ng pamahalaan. Narito ang balita ng Boran Montibon. Kasunod ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ng isang ekonomista na tila ang unahin ang pagpapalipad ng malakas at pagpapaunlad ng space program. Anya, mas mahalagang tugunan ang mabagal na pagpasok ng pamumuhunan at palakasin ang ekonomiya. Ayon kay Professor Castro del Castillo, ekonomista ang profesor sa UP. Mahalaga ang teknolohiya, hindi ito ang agarang pangailangan ng bansa. Paliwanag niya, kailangan munang matiyak ang matatag na pundasyon ng ekonomiya bago sumabak sa malalaking proyektong pangkalawakan. Kailangan din niya ang mas malakas na pagpasok ng pamumuhunan. Very important din tayo talaga na mag-provide sa sistema. Hindi tayo nakarelay lang sa Amerika, sa Europa. Totoo yung iba eh. Market eh. Ako naiintindihan ko. But again, hindi natin na sa 2026 SONA, inihayag ni Pangulong Marcos ang pagpapalakas ng Philippine Space Program bilang bahagi ng agham at innovation. Ngunit para kay Del Castillo, mas agarang hamon ang pagpapabilis ng paglago ng ekonomiya at pag-akit ng lokal na dayong pamumuhunan. Kaya kapos na ang natitirang 2 taon ng administrasyon para sa malalaking target ng space program. Kaya tumutuloy ito, nasa susunod na Pangulo na ang desisyon. Dapat kasi may continuity. 30 na tayo. Matapos after 2 years. Dapat lang tuloy rin. Dapat kasama ito sa kanyang pananaw sa progreso ng ekonomiya. Lalo na tayo ay sa progreso ng arang-arang. Nauna na rin sinabi ni Del Castillo na makaka-apekto sa investment inflows ang ganyan sa politika. At kaya bumababa ang kumpiyansa ng mga pamumuhunan kahit may investment missions ang Pangulo sa ibang bansa. Ayon sa datos, 19% lamang ang naging aktual na pumpunan mula sa $70 billion na pledges. Alam mo, 72 billion pesos. Sana dito sila nagpa-manufacture. Sila hindi siya. So we really need to fix our house. Kaya lagi natin sa huli sinabi ng ekonomista na mas magiging kamakita-kinawa ang mga proyekto ng ekonomiya kung maayos nila ang ekonomiya.
Massachusetts sa Pilipinas kumahan. Let's go! Estimate age. Marami pang balita sa kapatalan. Apat. 1, 2, 3, 7. Okay. Woo! 7. Bedtime. 1, 2, 3. Walo. Kaya practice on. Dalawa ha. 1, 2, 3. But for our Nice. I'll better tomorrow. 1, We don't 2, give up. 3. We rise. Push forward. Eat every day. We choose to smile. Primavera. A smile that's natural. A fresh Napaisa tayo ha. thrill. Tay. Napaisa. Sabo. Ayan ha. Anak yun na, itong masakit. Mali. Masakit pag di sige kaligo. Sakit mabuliho ko. Pero dapat tama. Hindi mo maligo. Stands as an immovable beacon for years. The world recognized our unyielding spirit. Wala pa yung tepe. Crowned as the most credible media company of the year. We crossed oceans to become Asia's most trusted and elevated national state as to define as the most outstanding independent Philippine media. Now, in the year 2026, they still face the howling winds of challenges. They bend the law, try to make us silent. They spread fear to make the industry turn away. But they have forgotten one absolute truth. SMNI is not built on the fleeting praise of fearful men. We are built in trust, whether the recognition tackles well in the grand halls or sits silent in the dinner group's pillars. Our foundation cannot be broken. They can only try to silence us, but they cannot silence the people who know we are still the most trusted and multi-use channel of the year. Thank you. Right, this is Tom Ford. He's now an honorary chairman of SNI. Seven. Holy sequel. Monday, SNI Foundation Building. It is always Foundation Building. He is not merely a leader. He is a celebrated spiritual leader. With a strong handles for peace and nation builder of the year. Hailed globally as a humanitarian ambassador of the year. And the most influential and powerful man of the decade. 1, Through every 3, soul, go. he stands as the king of kings, championing sustainability and pushing for a unified nation when the world needs it most. Let the shadows try to fall, let the establishment tremble. We are the certified most sustainable and reliable news channel. We are the pulse of the nation. We are the shield of the innocent. The truth is our armor. The people our strength. We are SMNI. In our legacy, kapag hindi yan pinakita ng SMNI, hindi yan. Pamilya akong ginagawa. Ito lang ang pinagkakatiwalaan. SMNI. Ay. Dendo. Ay, kurang dito ako. Ay, ano ba yun? No fake news, SMNI. Ising Pilipinas din tayo. Ising. Hintarin ko nga yung mga kababayan ko na anong ganap tayo ng SMNI. Dahil para sa bansa ang may puso para sa depression natin sa Pilipinas. Okay. Kung ako kayo nyo, kung yan ko kayo sa SMNI, yan lang po kayo makakaasa ng SMNI lang para Para sa Diyos at sa Pilipinas, natin lahat. Pilipinas. Nakasama na mo, no? Uy. One distance. Udah teh ya.
Ay, gusto ko. Ay, may mata sa bangko. Gusto ko wag tama ko. Dito tayo mo tayo. Ay, magkakasama tayo. Dito tayo. Hallelujah. Timur ka tayo. Ha? Okay na? Ha? Ay, motelo, wala mo gano kay. Why? Dapat ano tayo kali? Why? Two. Dapat mo ang laban. Why? Two. Okay? Gora. Ready? 1, 2, 3.